House sa testing. May mga panaginip pa. Report na siya sa video. Punta na po rito sa bahay. Panaginip lang. Amen. Tuloy ng Panginoon. Papasalamat po ako sa Panginoon. Dahil ilang gabing hindi ako makatulog kasi may nagpaparamdam. Paparamdam sa akin. Mula Martes hanggang kagabi ay hindi maayos ang tulog ko sa gabi. Siguro 1 oras, 2 oras ang tulog ko lang sa gabi dahil nagpaparamdam sa akin yung sakit ko sa bato. Grabe, continuous na siya, hindi na siya yung dating sasakit siya for 15 minutes, 20 minutes, pagkatapos nun mawawala. Pero ngayon, diretso. Talagang irritable ako na masyado, wala ko kung anong ayos ang gagawin ko higa para lang makatulog kung hindi mangyari. Pero ang kadalasang atake niya na masakit ay sa gabi. Kasi doon daw nagsisikret ng bile yung upload, yung gallbladder. Kaya doon sumasakit ng gusto. Sakit ka na yan, hindi yan ka makatulog. Yung gallbladder stone ko, matake na siya. 10 years na ng mga nakaraan, kala ko wala na. Pero ngayon ulit, siguro dahil ng Lunes, nagpasan ako ng buto, inabot kasi ng 11 yung meeting namin. Hindi ako naghabunan ng maaga kasi 6 ang start. Inabot kami ng 11. Ng gano'n katagal yung meeting namin. Tapos kinabukasan, nag-volunteer kami. Gumawa doon sa 10 hectares. Pagtatanim, paglilinis. Napagkasunduan namin nung lunch break, pinuntahan namin yung cedar tree sa Umingan. Andun lang din sa 10 hectares. So, nakita ko yung cedar tree, 5. Malalaki siya. So, sabi nung mga doon, baka nasa pa lang yun, nasa 50 years. 50 years old pa lang yung cedar tree ngayon. Eh, ang cedar tree is century 3. Ito ba, tagal pa ang bubuhay yun. Malaki na. Mayroong 2 klase. Yung isa, rough yung skin, tapos masama siya sa baba. Yun yung namumunga. Yung 3 naman na nakita namin, tuwid mula sa ugat, pataas, tuwid. Tapos siguro after 20 feet, saka siya nagsanga na sabay-sabay, parang umbrella tree. Masabay-sabay siya, yung sanga niya, magkakasama sa isang ang tawag doon, yung sanga niya nandun sa isang linya, parang umbrella tree. Ang ganda na eh. Pero sabi nga nila, yun ay cedar tree. Kaya nung pumunta kami doon, walang dahon yung namumunga na cedar tree kasi wala ring bunga, wala ring dahon. Parang nagtagas siya. So, kasunod siguro nun, magbubulak tapos magbubunga. Pag magbubunga yan, maganda. Kuha tayo para may patubo. Iba mga kapatira, nagpatubo na ng cedar tree. Ilan? Mga 3 yata ang kapatira yung nakakita ng buto. Binuhay nila, pinatubo nila. Yun, punta kami. So, pagkatapos nun, uwi kami, naulanan kami kasi. Pag-uwi ko ay nung gabi, doon na nagsimulang sumakit.
Hindi ako makatulog ng maayos, talagang masakit na hanggang sa Merkules, dumating doon si Mrs. Okay naman ako doon, nasundo ko pa siya, nahatid ko pa siya, pati yung mga bata. Kaya lang, nung gabi, kasama na siya sa naistorbo. Eh, hindi rin ako makatulog. Hindi ako makatulog, pati siya naistorbo, katabi ko siya. Huwebes tayo ng tanong. Huwebes, punta kami ng Umindan Community Hospital para magpa-check up. Pero ang binigay lang nila na gamot sa akin yung gastritis para siguro sa acidity. Yun lang yung binigay na gamot. So, ininom ko yun ng Huwebes, walang pagbabago. Hindi nagbago, hindi nabawasan yung sakit. Mas lalo ang sumasakit. So, tinis ko yun hanggang Biyernes. Biyernes ng gabi. Alam niyo, Biyernes ng gabi, hindi na ako makahiga talaga. Tayo na lang ako, lakad-lakad ako kung saan-saan. Punta akong banyo, punta akong kusina, punta ako sa higaan. Tayo ako. Alam niyo ba, so, dumating sa isip ko, kung nililibing ako, ayaw ko sa barak pa. Dumating sa isip ko talaga yun. Gusto ko doon sa sayon. Kasi nga, sabi rin na pa sa refrain yun. Sabi nga, sinabi rin na pa sa refrain. Ang sakit talaga, hindi ako, kung mananatili yung ganong sakit, diretso umaga hanggang gabi, baka hindi ko rin kayanin. Pero yun nga daw, talagang sa gabi siya umatake ng grabing sakit dahil doon lang sisikrit ng file ng takbo. Sa umaga, masakit din kasi talagang sabi nila yung bato, nakabara na doon sa takbo, sa labasan ng bahay sa takbo. Kaya masakit talaga. Pero grabe ang sakit talaga pag gabi. Grabe ang sakit. Kaya sa Sabado, nagpatingin ulit kami, punta kayo ulit kami ng museum, Umingan Community Hospital, UCH. Yun na, sabi nila, kung continuous ang sakit, punta ka na sa surgeon, sabi nila, para pa-opera ka. Pa-opera. Nagdadalawang isip ako, operasyon, ayaw ko sana ma-opera ko sa halo. Nag-iisip din kami kung saan, private, mahal. Ay, Kuya Eme, magkano operasyon mo? Ang 35. Private yun? Regional. May mga bawas na. Oh, 35 pa rin. Punta kami doon, sabi na, pagka continuous ang sakit, punta ka na sa surgeon, schedule ka na, sabi niya. Eh kaso, pag sa public ka pupunta, hihintay ka pa ng panahon kasi schedule ka pa raw. Schedule pa. Itong ganun kasakit na, tuloy-tuloy na grabing sakit. Baka hindi ko kayanin ka ako. Kaya, maghahanap kami ngayon kung saan. Ayaw namin sa private na. Kaya, humingi kami doon na kahit pa paano, bigyan ako ng painkiller. Binigyan ako ng painkiller through IV. Kaya nung binigyan ako, mawala yung sakit. Hanggang sa magpa-ultrasound kami, punta kami ng Tayog, nagpa-ultrasound. Tapos binalik namin yung result doon sa UCH, Umingan. Ang sabi nila ay nagbigay ng pain reliever na gamot. Nagpunta naman kami dito, walang mabili kasi kagabi sumakit ulit, hindi ulit ako makatulog, alas 12 ng gabi, hindi ako makatulog. Kaya sabi ng misis, punta tayo sa mga parwasya, tingnan natin. So, nagtingin yung reseta na pinagay para Umingan. Sige, sabi ko, kasi talagang nahirapan ako hindi ako makatulog. Kaya ko namang mag-try.
pinipilit lang din. Pumunta kami Dagupan, bukas lang na parmasya doon ng Mercury, wala. Sabi niya, punta tayo ng Region 1. Paturo ka na lang ulit kung sakali. Kung baka ng Region 1, sabi ko, tingin muna sa mga parmasya dyan sa tabi-tabi ng Region 1. Kung meron yun, wala din na, walang mabili. Sabi na sa Mercury, pero wala din eh. Wala talaga. Punta kami sa Region 1, ang sabi ng attendance doon, sabi niya, pagka continuous ng sakit, punta kayo sa surgeon. Yung check-up niya, sabi niya, wala dito, doon kayo sa annex. So, punta kami, ano naman, Lilo, doon sa annex. Punta kami. Tapos, nakawasan na namin yung doktor doon. Sabi namin, continuous ng sakit, ganito, ganyan. Pero nakita niya yung result, 2.4 cm na. 2.4 cm. Pero hindi siya buo. Maliliit. Pinatumpang sasama-samahin ko lang, ganun kalaki 2.4 cm. Sabi nung nandun, yung doktor, kung gusto mo paano yan, sabi niya, schedule natin. Ano ba yun? Isang kawasan. Kung may pera daw, sa private na. Kaso, mahal talaga, hindi kaya. Private. Tapos, kung sa public naman, maghihintay. Pero kahit sa Region 1 naman, kung life-threatening na siya, iano din ba? Uunahin din nila. Oo, kung life-threatening sabi. Kung life-threatening na siya, pwede ka rin unahin. Kaya nga, sabi na, nakita yung result, 2.4 cm. Hindi pa ito, sabi ko, life-threatening. Hindi yan life-threatening. Pero sabi ko, continuous ang sakit. Sabi niya, nagbigay siya ng reseta ang gamot. Ayun, pinag ko, pagdating namin kagabi, nauna, so, okay naman. Medyo, okay ako ngayon. Kala ko sa ospital talaga ako maglilinggo ngayon. Sa totoo lang, sakit talaga. Kala ko sa ospital ako maglilinggo ngayon. Kasi sa sakit talagang hindi ko kayanin. Kung yung sakit na natural nito ay mag-aano siya ngayon, hindi ko kayanin tumayo. Hindi ko kayanin tumayo. Napuloy sa Panginoon, puloy ng Panginoon, yung mga gamot, yung binigay naman ng gamot is, okay with me. Ayan, ito. Siguro mamayang gabi, ewan ko lang kung ano mangyayari. Pero sana, pasalamat ko na lang sa Diyos na wala na. May panata rin ako sa Panginoon. Kung ito, palo ng Diyos, sabi ko, salamat sa Panginoon. Kung ito, gumaling ng Sabado Linggo, paalo mo ito. At kung ano man yung mga panata ko sa iyo, sabi ko, ayun na yun, ay gagawin ko. Kaya, salamat sa Panginoon. Linggo ngayon, wala na. Sana bukas na. Kung palo ito ng Diyos, salamat sa Panginoon. At may panata na rin ako sa kanya, may dinaing na rin ako sa kanya. Subi, rin ang Panginoon sa bagay nito. Yun na, purihin ng Diyos. Meron siguro, may option na may kung talagang tuloy-tuloy ito, sa Baguio siguro, kung sakali. Kasi meron tayong kapatiran doon na intern doctor, at pwede niya kami i-assist kung sa mga bagay nito. Salamat sa Panginoon.